time! Hello! Ready na ba kayo? Yes! Pues, sa ating cooking marathon today, pues, ihanda nyo na ang inyong ballpen at yung mapapel para maisulat nyo ang mga sikreto ni Chef Boy sa pagluluto dito sa Idol sa Kusina. Ang bibigyang pugay natin ngayon ay ang bayani ng mga pamilyang Pilipino, overseas Filipino workers. Narito sila, malapit ang puso ko sa kanila dahil ako rin ay naging OFW. Noon, 19... Limutan mo na yun. Palakpakan natin ang mga idols! Alam nyo, lalo akong naging excited ngayong gabi nung malaman ko kung sino ang ating celebrity guest. Isa siyang actress, TV host, and mother, Donita Rose! How are you? Hi, Chef. Nice Very to good see you again. Yes. Yes. Oh my goodness. Alam mo, pag nakita kita, lalo ako naging bulaklak. Kasi rose ka eh. Yes. Actually, nagugustuhan ko itong topic ngayon dahil kayo ay mga OFWs, di ba? Well, ako rin. Naging OFW ako sa Singapore. Parang ayaw niyong maniwala. Actually, kasi yung experience of being apart or away mula sa pamilya mo ay ganun din ang buhay or yung parang storya ng buhay ng mga OFW. So, masasabi ko na I can sympathize with all of you kasi mahirap. Mahirap ang ganun. Pero ginagawa natin para sa kinabukasan ng mga pamilya natin, di ba? Wow. So, saludo po ako sa inyong lahat. Galing, galing. Lagot ka. Lagot ka, no? Dahil matutunan mo ang iluluto natin dahil siguradong i-request ito ng inyong darling mo. Yes, of course. Yes. Unahin na natin ang lechon manok with curry sauce na ating gagawin ngayon. Masarap yan, masarap yan. Yes. Okay. Tara, lutuin natin, Donita. Okay. Ang ating lechon manok with curry sauce. Okay. Gusto mo ba ng curry? Oo. Eh, sa Singapore, di ba, syempre, ang mga influences doon, yung mga Malaysia, Oo nga Indonesia, pala. Oo. India. Yes. Napapanood kita sa, ano ba yan? MTV ba yan? Noon, yes. Noon, di ba? Yes. Nung bata pa ako, lagi kitang pinapanood. Magka-edad lang pala tayo. Magkaedad lang pala tayo. Oo. Pero ang interesting, chef, sa Yes. curry is maraming iba't ibang klase ng curry, di ba? They have like yung curry ng Thailand. Meron red curry, may green curry. Tama. So, I love the taste of curry. This time, parang kumpo sa Arabian, Indian, o lahat nandito. Kasi we are talking about curry. Pare-pareho lang yan. Kaya lang tama yung may green, may red curry. Oo. So, anong klaseng curry itong sauce na ito? Ito para si Indian curry. Indian. Kasi mayroon Okay. siyang, pwede rin Arabian. Kasi mayroon spices, katulad itong turmeric. 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 Powder. Powder, this is cumin, Cumin powder. coriander seeds, Coriander powder. powder. Of course, pepper. Pepper powder. Ito naman yung lemongrass. Lemongrass. White part, a little green, right? Okay. Pero hindi powder. And then chili. Ayun. And then garlic. Of course, maraming Of garlic. course, maraming garlic. Then ginger. Alam mo, lahat ng ginagawa natin, kapag marami talagang mga ingredients, mas masarap. Di ba? Yes. Then coriander leaves. Chef, paano ba yung, ano ba yung coriander leaves na yan? Kasi dito sa atin parang hindi masyadong ginagamit yan. Well, ang coriander leaves kasi, kumbaga sa ano sa atin, are you familiar with kinchay? Yes. Pinagaganda lang halos, pero halos pareho lang ng kinchay. Mas masarap sa pansit. Ito naman ginagamit sa Middle East normally, ang coriander leaves. Kung tawagin, cilantro Or wansoy. or wansoy. Diba? Hindi lang tayo sanay kasi nga hindi natin tinatry. Now, ngayon, nanood ka sa Idol sa Kusina, gagamitin mo na yan araw-araw. Actually, sa totoo lang, ang dalawa sa pinaka-paborito kong mga parang seasonings ay yung Salt? garlic, Garlic? onions, bawang, sibuyas, at saka coriander yung Wow, favorite see? ko. Or yung wansoy. Kaya tingnan mo kutis niya. Maganda. Kasi mahilig sa coriander. Kutis sa Kutis, wansoy. porcelana. Yung lemongrass, chef, di ba yun yung tanglad sa O, atin? tanglad, lemongrass. Tama po yun. So, nandito Pinaganda na lang. lahat. O, pinaganda lang, lemongrass. Yes. Yung gata po, mabilis siyang mapanis. Gaano katagal pagkabili kailangan gamitin na siya?
Alam mo, ang gata kasi, it's good only for that day na niluto mo. Kung kinabukasan, pwede rin, pero kailangan sa proper chiller, proper frozen mo, frozen mo talaga. Hindi yung nasa labas lang, tapos medyo may konting ano na, tapos ilagay sa ref, hindi pwede yon. Mas maganda kung on that day, kainin mo na. Kasi gata po yan may chain reaction afterwards. Yes. Unlike, niluto mo na, at andun yung gata sa loob, kahit i-ref mo ng 2 days, 3 days, okay lang, luto na. Pero yung gata na yan, hindi. Aasim po yan. Yung Tama gata po. pwede bang i-freezer ba? Pwede po. Oo. Pwede pero depende. Pwede pero depende. Pwede pero... Ang gwapo mo, Chef. Ano po ulit? Ang gwapo mo, Chef. Ano na sabi niya? Parang hindi ko masyadong marinig eh. Gwapo daw? Ay, gwapo daw eh. Alam mo, sa buong buhay ko, ngayon ako nakarinig ng ganyan. Ikaw pa nagsabi sa akin ng ganyan. Pwede ka pa lang mamula? Pwede, namumula ka eh. Halata ba? Totoo yan. May isa pa po akong tanong. Oh yes po. Pwede po ba ikwento niyo sa amin kung ano naging buhay niyo noon nung naging OFW kayo? Kala nyo masaya yung mag-abroad? Hindi Oo. Isipin mo, iwanan mo anak mo, iwanan mo asawa mo. Napakahirap kaya noon. At pangalawa, no, hindi mo alam kung anong pupuntahan mo. Para kang namamana sa dilim. Hindi mo alam kung anong pupuntahan mo. Ang pag-abroad, dalawang bagay yan eh. Yumaman ka o hindi naghirap ka. Kaya pag hindi ka marunong mag-ipon, kawawa ka. Uwi kang luhaan. Marami pong nangyayari. Kaya sa ginawa ko naman, hindi po. Kasama ko ang asawa ko. Pag uwi namin, bibili kami ng lupa. May tanong po. Yes. Pwedeng umutang? Walang tubo. Kasi parang mayaman na kayo eh. Ikaw talaga. Boy. Chef Boy, po. may tanong ako. Yes po. 10 years abroad ka. Yumaman ka ba doon? Ang aking ikinayaman ay hindi pera. Ang ikinayaman ko after 10 years, alam mo kung ano? Yung kaalaman na itinuro ng mga kasama ko sa palasyo. Pinasasalamatan ko yung tao na kukutya sa akin. You are not graduate in high school, you are elementary. What are you doing? Salamat po. Balang araw, malala mo ako. Lahat ng head of state ng buong mundo, napagsilbihan ko halos. Ipag The prince. natikman pala namin yan, Chef, para din kami mga prinsesa Of niya. course, of course. Yes, i-open na natin. Okay. Yan po. Yan. Ganun kasimple lang Ganon yun. kasimple lang yan. Di ba? Yung pinagkukuluan noon mamaya, ay yung mga latak niya doon, yung ibig sabihin yung sauce, i-incorporate natin dito mamaya. But natitira pa, di ba? Meron. Iinitin mo lang. Hanggat magmantika, hanggat maging curry sauce siya. Okay. Ganon kasimple. Meron akong ready-made dito. Don't worry. What is that? Ganon din yon. Oh, okay. Hinanda ko lang. Kasi marami kayo eh. Dagdagan ko lang. Okay? So yan na. Pakulan na natin. Then halo-haloin lang natin. May ganun pa. May sayo-sayo pa. Talaga. Alright? Dancing chef ka na. Yes. Of course, mamaya titikman natin kung may salt o wala. Dito marirelease yung mga flavors ng ingredients pag ininit na, no? Sarap ha? Wala pang salt yan. Wow. Di ba? O, lagyan mo ng salt. More. Relax ka lang. Relax Sorry, ka sorry. lang. Love na love mo naman ako, di ba? Oo naman. Then black pepper. Yan. Try it if you use black pepper or salt. Paano ba to? Ay. Ikot lang. Yes, I love it. Yeah. Okay. Alam mo, may inilagay na ako ditong advance. Kanina ang niluto ko na. Kindly open, please. Yes! Ito yung niluto ko. Anong advance? Kasi nga, matagal ito lulutuin. So, Opo. 1 hour. 1 hour. So, up to 1 hour, ito na po yan. Ganun kadali, di ba? Ngayon, hihiwain natin. Ito lang gawin natin. Tama na ulit. Sara niyo yung mga bibig ninyo, ha? Open na nga. Naglalaway ka na. Magpunas ka. Nakanganga ba? Oo. Gumaganon eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Now, ilagay natin nating sauce. I love this one, may curry. May touch ng pagmamahal. Yes, ayan na. Okay, a round of Sandali lang. applause. Kunti na lang.
Para lang may buhay siya. Ayan. Alright. So ito na lang yung ping-ping-ping natin. Okay, so ping 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 ping. There it is. Ang napakasarap na lechong manok with curry sauce. Kainan na. Alright. Donita, please. Sit down. Pwedeng ganun. Yes. I'll give you the hita-hita. Madali lang kasi ngayon. Gusto mo breast pa? May request? Konting Yes. sauce. Yes, please. Woo! Ayan. Well, pang housewife, mas magaling pa siya mag Ang very loyal ka. Kinokopya ko yung mga menu mo. Salamat po. Para sa mga taong mahilig sa curry, siguradong magugustuhan mo ang lasa nito. Pero para sa mga taong hindi pa sanay, huwag kang mag-alala, hindi siya masyadong maanghang, just flavorful. Cheers! Masarap siya, magugustuhan niyo talaga. Kasi yung lasa ng yung konting anghang, o konting alat, gata, pumasok sa ng chicken, masarap. Talagang magugustuhan kahit mga bata. Ang sarap ng lasa. Masarap. Wala na akong masabi sa kasarapan. Huwag kayong maglipat ng channel. Masarap na recipe ulit ang gagawin natin. Dito lang sa Idol sa Kusina! We're back! Kanina, Donita, fusion ang Pinoy lechon manok at Asian curry ang iniluto natin. Ngayon naman, fusion ng classics Pinoy beef dish at Chinese cooking style ang gagawin natin. Ito ang ating ground beef caldereta mapo tofu. May caldereta, may maputaw po pa. Yes. Wow! Okay, umpisa na natin. Alright. Ito yung ating beef. Dalawang klase yan. May Okay. lean meat at saka medyo may fat ng konti. Okay. Ganito, kaya sandok natin. Ito? Ah, Yung isa? yan. Okay, thank you. Then, oil, Donita, please. Istutin lang natin ng maayos yung ating garlic. Then, shaoxing muna. Ano ba ang shaoxing? Ayan, sa... Ito? Ito. Ito? Yes. Ano ito? Shaoxing wine. Ah. Wow! Right. Yes! Alright. Then, yung ating onion, yung munang fat na medyo may laman, na medyo may taba. Yan. Next, yung ating laman. Dark mushroom. Yan. Dark, ito. Sige. Lagyan natin ng normal soy sauce, Donita. Yung kasunod. Ilagay natin po ang ating tomato sauce. Huwag lang lahat. Now, ilagay natin yung mapo tofu. Yan. Chicken stock, Donita, please. Sugar. Right. Lagyan natin ng salt. Diwa! Okay. Okay, so this is Yeah. our slurry. Layering yan. So, iinit ko lang dito sa banda rito at gagawa tayo ng... Donita, pakiabot yung green and red bell pepper, please. Green and red. Green and red. Tama. Alam mo, Donita, dapat talaga tumira ka sa Pilipinas para matuto kang magsalita ng red. Tinuruan pa. Kaya nga po, sa pag nag-abroad, ang advice ko sa kanila, yung mga nanonood, kasi napapanood tayo sa Middle East. Ipunin nyo ang pera nyo, ang sarap-sarap pag umuwi ng maraming pera at mag-enjoy ka sa Pilipinas. Diba? Kunin mo yung pera sa abroad, dalhin mo rito, katulad ng ginawa ko. Dito ako nag-invest. Now, I'm really happy because I have my business. Very good. Yan ay dapat may palakad. Diba? Para saan? Para naghirap ka doon, tapos wala ding mapupuntahan. At huwag yung bili ng bili. Doon sa Saudi, alam ko, bili ng kwintas, bili ng kamera, bili ng... Lahat na lang binibili. Pati yung Ginto, TV. Pagdating dito, walang pera, kunti lang, pero may mga gamit. After 1 month, ibibinta rin yan. Minsan nangungutang pa. Dali mo pera, dito mo igastos, dito ka bumili. Kikita pa ang gobyerno natin. Di ba? Donita, pakiyaw. Oil naman. Oil lang. Yes! Yun. Lagyan natin ng shaoxing. Soy sauce. Yan. At habang sinusutin natin yan, ilagay natin ito. Luto na po ito, ha? Luto na. Yes. There you are.
Kalderetang mapo tofu. Yes, kalderitang mapo tofu. Yan, slightly brown. Okay na po yan. Lagyan siya. Alright, lagyan natin ang okay, so ping, 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 ping. There it is. Mapaparami kayo sa kanin. Ground beef calderita mapo tofu. Kain na! Okay, Donita. Sige, maupo ka na rito. At pagsilbihan kita ngayon. Yes. 1 kilo. 1 kilo. Grabe naman kayo. Nagda-diet eh. Doon! Cha-cha-cha-cha! Damihan natin. Sa mga tao na mahilig talaga sa kaldereta, magugustuhan nyo ito. Kasi lasang-lasa mo yung kaldereta, pero with a twist. Meron naman tofu dito. Sabi ni Chef sa akin na pwedeng dagdagan ng sile, pwedeng dagdagan ng gata, liver spread. So, very flexible ang dish na ito. So, panalo. Kakaiba yung dish and dun sa the usual na cubes na kaldereta, ito giniling siya and so madali siyang i-prepare. VIP ang feeling ko sa pagkain ko ng kalderetang ito. Talagang the best. Super sarap siya. Ngayon ko din lang ito natikman na pwede pala ang giniling na kaldereta. Masarap. Huwag kayong alis. Pinoy na hamburger naman ang ibibigay ko sa inyo sa pagbabalik ng Idol sa Kusina! We're back sa Idol sa Kusina. Kanina bilang special treat sa ating mga OFWs, ay nagluto tayo ng lechon manok with curry sauce at ng ground beef calderita mapo tofu, right? Yes, correct. Calderita. Yung una, Middle Eastern. Yung pangalawa, Chinese. Di ba? Ito naman, pero may Pinoy touch, siyempre, pork adobo burgers ang gagawin natin. Pork With tofu. kisong puti. Oh, very good. Pork adobong burgers. With kesong With puti. kisong puti. Ano? Iba ang klase, di ba? Oo. Okay. So ito yung giniling na laman. At ito talaga yung fat. Uy, Kasi pag burger na walang fat, hindi masarap. okay. So lagyan natin ang sikreto dito ha. Ito yung ating fried garlic. Bawang. Siyempre, twist natin Pinoy style pero para siyang burger. Talagang burger, not only parang. Burger na burger. Hamburger. Eh, Ito po yung harina. Then, sige, Donita, pakibasag yung itlog. Okay. Okay. Malinis din. Dito. Ni-scrub ko na kanina yan. O, di ba? Ang galing magbasag ng itlog. Sanay na sanay magbasag. Siguro pag nag-aaway, binabato ng itlog. Then, ang ating Sibuyas. what? Sibuyas. Then, chicken powder. Chicken powder. Yes, chicken powder. Pampalasa. Pampalasa. Okay. Now, nandiyan na lahat. Ang ilagay na lang natin ay ang ating kunting salt and black pepper. Ito, black pepper. Yes, black pepper. Okay. Salt. Chef, sa mga nag-uumpisa pa lamang matutong magluto, Yes. ano lagi ang dapat meron sa isang kumplitong kusina? Unang-una, no? Asin at paminta. Kung mayroon ka ng buhay na buhay ka na. Kasi ang pagkain na walang asin at paminta, walang kwenta. Tama? Tama. Then pangalawa, kung anong gusto mo, lagyan mo ng mantika o butter, it's up to you. Ang pagkain sumasarap kung mayroon siyang paminta at mayroong asin. Okay. So ito ba ay fusion din? Yes. Kasi pork burger. Yes. Diba? Pork burger. Alam mo, pwedeng beef burger. Ay, opo. Question please. Ano po, sa dinami-dami ng mga natikman yung mga putahe, alin ang pinaka-paborito niyong international cuisine aside from Filipino? Ay, naku, magandang tanong. Alam mo what the most na gustong-gusto ko? Yung French food. Kasi pag kumain ka ng French food, fine dining, talaga namang, bukod sa mahal worth it naman po yun kasi nga, minsan mo lang ma-experience yung sarap na ginawa nila. Ayun. Ako rin, chef.
Ganun din. Tsaka pangarap ko na abutin ko yung yung parang i-perfect ko yung French food. Yun, nakita mo na. Yan ang dream ko. Ito Yeah. yung mga ano ng French food. Pag French food po, mostly naman. alak. May alak. Tsaka French fries. Ganun. Freestyle po. Okay, Donita. You help me? Okay. Kapag French food po, involved a lot of wine, yung nilalagay nila mga foie gras, alam mo yung foie gras, yung mga goose liver na pagkamahal-mahal, yung mga caviar, Hindi namin alam. yung mga ganun. Kasi po, dinanas ko po yan nung sa palasyo ako. Kapag pumunta kami sa France, yan po pinakakain sa hari. Caviar, very expensive. Yung Di foie pag gras nakakain naman. kami niyan, kamahal po. para kami nahari na rin. Ayun po. Oo naman. Alam niyo po, nung ako'y nandoon, kahit mahirap lang po ako, sinasabi niya naman at sinasabi ko po, natikman ko po lahat yan. Lahat natikman ko. Ang kagandahan lang po, free of charge. Kasi nga po, doon ako sa palasyo. Mas masarap pag ganun. Opo. Okay? Chef, kung Yes. mahilig pong kumain pero ayaw tumaba, ano ang dapat gawin? Exercise. Alam mo, ang napakagandang tanong yan. Mayroong tinatawag tayo na capacity of our stomach. Kapag sobrang kinain mo, hindi maganda. Kasi what you feed your stomach, it will reflect to entire body. Halimbawa, gusto mo mabago ang buhay mo, hindi yung kasabihan na minana ang kanyang high blood sa tatay niya. Hindi po yon. Kasi hindi mo binago ang pagkain ng inyong pamilya. Mahilig kayo sa ganitong pagkain. Masasarap, may lechon, may lechiflan pa, ganun. Pero pag binago mo ang pagkain, hindi ka maging ganap na ganon. So, mayroon kang disiplina sa sarili mo. Right? Tama. Yes! Tama po ba? Yes. Yes. So yan, Donita, ilagay na natin ito. Ng ating burger. Ilang piraso, Donita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eksakto, 8. Yes. Yan. Ngayon, para masarap, tatakpan natin at madaling maluto. Yan ang technique para mag-moist. Yes. So, nandiyan na yan, Donita. So, ito, tulungan mo ako. Lagyan mo ng tomato. Lettuce. Ikaw ba, Donita, madalas magluluto ng burger? Burger, siguro once a week yung... Tama yung sinabi niyo kanina, yung parang dapat everything in moderation. So yung beef, siguro once a week ko niluluto yan sa bahay. Pero as far as burger, hindi naman yun every week. Mga siguro 3 times a month. 3 times a month. Okay. So, lagyan mo ng kunting kiso, white cheese, kunti lang. Okay, Donita, luto na ang Yes. ating burger. Woo! Yes. Sandali, lagyan mo ulit ng piece puti sa babaw. Bago patong. Wow, doble ha. Yes, doble. Okay. Ay, ang ganda ng Wow. kulay. Ang ganda ng kulay. Look at that. Beautiful, like me. Yan. Okay? Yan, lagyan natin sa plato. At meron tayong ilalagay na mas maganda dyan. Ayan. Okay. Here it is. Pwedeng complete breakfast meal. Pwede rin pang merienda lang. Of course, pork adobo burgers with kising puti. Kain na na! Yay! Okay, Donita, dito na tayo. This is it. There you go. Enjoy. Thank you. You're welcome. Wow naman, talagang burger ang kain. Yan ang tama. It's yours, yeah. Simpleng recipe lang ito, pero it's the first time na nakapag-try ako ng burger na pork. Very good. Masarap. Kasi ngayon ako nakatikim ng may kesong puti na hamburger. It's masarap, malinamnam, huling-huli ang panlasang Pinoy. Sarap talaga. Huwag kayong aalis. Sa aming pagbabalik, dito lang sa Idol sa Kusina! Welcome back sa Idol sa Kusina! Kasama ang ating mga OFW. Nasarapan ba kayo sa mga special dishes natin para sa ating Idol ngayong gabi? Yes! Dito sa 3 dishes natin, may secret akong isi-share sa inyo. Sa ating lechong manok with curry sauce, ang ginawa natin ay yung marination, yung biniblend natin, yung gata at saka yung spices. At yung paglagay sa oven, na open lang, para maging crispy at malambot yung ating manok.
At lastly, yung ating sauce dapat ay i-simmer natin para magkaroon siya ng parang oily na. At the last, yung ating katas noong manok. Pinakamasarap yung ating sikreto doon, di ba? Next, yung ating ground beef caldereta with mapo tofu. Ito naman ay yung ating tofu, dapat i-cubes natin. At yung ating minced meat naman, yung ground meat na gagamitin natin, dapat sariwa. Hindi po pwede yung medyo matagal na. Alamin natin dapat ay tama yung walang taba masyado, kinakain lean meat siya para masarap yung ating beef na yun. And finally, dito naman sa pork adobo burgers with kisong puti. Ang kailangan gawin doon, yung ating adobo, ang timplada noong garlic ay hindi hilaw dahil burger. Dapat luto na, crispy ang ating ilagay na garlic para ma-enhance yung ating flavor ng ating adobo na burgers. Tama? Maraming salamat kay Miss Donita Rose. Yeah, this is for you. Thank you! Napakasarap yan. Of course, no? Sa mga putahing inahanda natin para sa ating mga idols na overseas Filipino workers. Gusto ko lang sumaludo lang sa mga overseas workers. Thank you so much sa lahat ng ginagawa niyo para sa ating bansa. Naman, no? At maraming salamat din sa lahat ng ating mga OFWs narito. Mabuhay kayong lahat! Para sa amin, kayo ang tunay na idol namin. Cheers! Cheers! Mga kapuso, lagi nyo kaming samahan hindi lang sa pagluluto ng masasarap na pagkain, kundi pati rin sa pagbibigay pugay sa pang-araw-araw ng idols ng ating buhay. Dito lang yan sa Idol sa Kusina! Idol sa Kusina would like to thank Best Term International Corporation, your one-stop shop for all your food service equipment needs. Tefal, Princess Appliances, Oxo Good Grips, Jacom's Enterprises, Savers Appliance Depot, Multimac Gomeco, Destiny Paint, Chef Boy Logro would like to thank Dr. Nina Rodil de Luna of Dental Focus and Chef Logro's Institute of Culinary and Kitchen Services.